Alright, kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Pag-usapan natin itong mga OFW ba ito o mga Filipino. Mix siguro ito, mix. May OFW, may hindi. May mga migrant turista siguro kaya nag, ah, nag-migrate na doon. Made-deport daw po. My God. Ano naman kaya ang tulong ng ating gobyerno sa kanila? Pakinggan natin ito, kapatid. Kasama po natin ang butihing Undersecretary for Migration Affairs, Department of Foreign Affairs, si Yusek Eduardo Ed De Vega. Yusek, good morning Ed, po. good morning. Good morning, magandang umaga. Thank you for joining us, sir. So, ito pong mga migrants na humihingi ng tulong, nag-aapila sa gobyerno para alalayan po sila, no, ha? Parang this has never happened in the past or in recent memory. Exactly po ano po ang kanilang inaapila sa ating gobyerno? Alam niyo po, pati kami, kukunti lang yan eh. Anong assistance? Kasi pwede kami kung wala silang pera, kunyari, ganito po yung experience natin pag sa tawag namin assistance to national. Opo. Palagi may Pilipino lang sa Middle East, minsan sa Hong Kong, Singapore, inaapi na nga mo, or may problema, umiiyak, gustong umulong, i-repatriate, bayaran natin ticket. Mukhang baliktad dyan sa Amerika. Opo. Imbis na, kunyari, wala silang pera, gusto umuwi, pwede namin gawin. Ang inaapi na ng tulong, mukhang hindi sila ma-deport. Pero, ito ay karapatan ng kahit anong bansa. Mr. Hollywood! Patay tayo dyan. May ads. Hindi kasi ako nag-YouTube Premium para mawala yung ads eh. Gastos lang yun eh. Sige, tayo natin. Lumabas yung skip ad. O matagal pa yata. Ito ah. Ito kasi problema sa mga ibang Pilipino eh. Pag may problema na, saka lamang po sila mag-iisip ng hingi ng tulong. Eh okay pa naman eh. Yun naman talaga totoo, di ba? Pakinggan natin. Yan. So, hindi natin tayo pwede makiusap kay President Trump. Huwag niyo pa uwiin ng mga Pilipino kasi illegal. Pero pwede natin sabihin, pag manguhuli kayo at mag-deport kayo, bigyan naman ng human rights na hindi gugutumin, na, bibigyan ng, wag ipatulog sa sahig, gano'n, no? Gano'n naman. So, pero may sabihin po ako sa inyo, Opo. kinakabahan po sila. Alam natin yan. Sinabihan ni President, si Ambassador De Rosario, bago naging presidente si Trump, para umuwi na kayo kung nagbabahala kayo kaysa ma-deport kayo. Walang gustong umuwi. Pangalawa, kailan naging presidente si Trump? Sinabihan na pala eh. Wala, matigas talaga ulo. Literal na Pinoy. Eh, okay pa naman ako dito. Baka, yung alam mo yung ugali ng Pilipino, baka kasi magbago. Baka mayroon pang paraan. Nandun na tayo. Pero kung wala ng paraan, why you have to stay, di ba? Yun yung punto dun eh. 20 de Enero, Enero, January 20. Yeah. We are almost 2 months. We're 70 days. Correct. Alam ba nyo, wala pa kahit isang Pilipino, kahit isa, na nade-deport. Merong konting arrest, but their cases are being checked. Hindi pa agad sinakay sa aeroplano na umuwi. May mga inuwi noon, nung bago lang si Trump, si Biden naman ang humuli. In the process na yung deportation, a few. Maybe 6, 5, 7, ganyan. Ngayon, meron tayong maybe 10, 12, all over America, na nireport na ng US authorities sa mga konsulado, embassy, hindi pa na report. So talagang parang meron tayong biyaga, para tayong binibigyan ng special treatment kasi libo-libo nang nade-deport na ibang nationality. Yeah. Opo. Yusek, ito po yung isa sa mga reports na 24 Filipinos in US deported for crimes. This was about a month ago. So, hindi po totoo yan. Hindi totoo Hindi po ito? totoo yan. Masyadong maraming numero niyan ha. Yung alam namin mga 6-7. At hindi po si President Trump nagpa-deport sa kanila. Hinuli sila, kinakasuhan sila, panahon pa ni Biden. Nagkataon na presidente na si Trump nung oras na ma-deport. Pero may pangalawa akong sabihin niya. Opo. Sinong sinabi ni President Trump
na i-deport niya. Kung sinusubaybay natin yung kanyang kampanya. I deport. I'm going to deport all those criminals, all those people who harm Americans. Kasi meron mga illegal na nagre-rape pa ng Amerikano. Sabi niya yun. Ayaw niya. I'm going to protect the security of Americans from all these terrorists. In other words, yung mga security threat na pumasok Amerika. Pangatlo, I don't like the millions who came in because of Biden. Ito yung mga south of the border, mga Latino, na hindi naman nagko-contribute sa economy. Yun ang target. Hindi applicable sa Pilipino yan. Kasi mga Pilipino hindi naman kriminal, at Pilipino hindi terrorist, at lalo na hindi tayo Latino or hindi tayo south of the border, at nakakakontribute. Hindi, sobrang Latina. Latina kasi sila feeling Latina. Baka ewan ko. Tayo sa US economy kasi tatrabaho kahit paano ng caregiver, ganyan. Kaya, huling sabihin ko sa inyo, 24 Filipinos sabi nyo deported. Kahit na sabihin ko, ang bilang namin 10. Sabihin natin 24. Ilan ang milyon na illegal na Filipino? Ilan ang milyon na Filipino sa US? 2 million. Ilan ang illegal? Maaring 350,000. Ano yun? Napakakonti. Naintindihan namin kung nababahala mga Pilipino dyan. Pero, sa magandang paraan, huwag sila masyadong magpapansin sa dyaryo, sa ganyan. Kasi kung mangyayari dyan, lalong sabihin, ganun alam ko yung Philippine Daily Inquirer, it's in English. Di pwedeng basahin niya ng US, okay, deport namin. Ganyan. Or, hinihingi mo, hindi na nga ikaw inuhuli. Deport. And isa pa, anong tulong ginagawa ngayon ng embahada at saka mga konsulado? They are all contacting Filipino-American legal defense groups para magbigay ng free legal advice para maligalize sila or lalabanan na. Kasi po, pag hinuli kayo for deportation, pwede nyo i-contest yun kung may lawyer kayo. Yusek, pwede nyo i-contest. Opo, if I may lang po, hindi naman po in trouble yung mga legal migrants na nandun na meron na talagang documentation. Hindi sila in trouble, pero kinakabahan siyempre. Pero, no, in trouble. Kung sabihin natin trouble, baka hindi na magdagdag. Baka ayaw muna nila mag-hire ng bagong teacher, ganyan. Pero ang tingin ko, yung mga nurse, hindi mo mauubusan. Kailangan nila yung nurse. Siguro ganito po, no? Pag nanguhuli kasi yung US Immigration, alam na nila sinunghuli nila, may pangalan. Hindi yung, dati kasi dampot-dampot lang, di ba? Ito talagang planado mga kriminal. Hindi sila magdadampot na, kunyari, alam niya, mga illegal Mexican, tapos may Pilipino. Kung alam nila Pilipino yan, ang reputation natin sa Amerika, captivating critics everywhere. Natatakot na yung mga Pilipino, no? Kawawa naman. Ibig sabihin, health services, kailangan nila yun So, wala tayong reputation na may gangs tayo. Hindi tayo Yusek, mafia. Opo, yung pong mga illegal immigrants, pag kayo ay nahuli, no, kung kayo ay lapitan na nga ng US, hindi naman yan agad deportation. Lilitisin muna, aaralin muna yung kaso nila bago po sila ipag-deport. Yun na nangyayari ngayon. Kasi napansin nyo, sinabi nyong hinuli, may criminal cases yan. Ang ginagawa nila, inilitis kung pwede nang i-drop yung criminal case para i-deport na lang. So, ngayon, kung gusto pa nila, pwede sila magpetisyon. Pero kailangan abogado to. Hindi to automatic. Magpetisyon sa authorities na to contest the deportation. Yun ang sinusubukan natin with the FALDEP. Pero, balik tayo. Legal migrants, safe. Yung mga i-deport, hindi basta-basta. At hiningi natin sa Amerika lang na respetuhin yung rights. No? Pero alam natin, marami ng Pilipino, kahit nakakulong sa Amerika, hindi naman nagreklamo dahil magaganda yung kulungan. No? So, Yusek Ed, 2 months or now, wala pa report. Okay, Yusek Ed, idagdag ko lang na nakausap nga po namin si Ambassador Babes Romualdez sa US. Opo. At yun nga, siya rin yung nagbigay ng
balita na meron ng mga pinabalik, pinadeport at meron pang mga susunod pa. Pero I think we have to input bagamat magpapaalam na tayo in just a few seconds. Ano po? Sinabi po niya yan. Opo. Ang ibig niya sabihin, yung mga hinuli ni Biden, yung na-report niyo sa amin. So hindi yan dahil sa It deportation happened. policy ni Trump. Opo, it happened during the after the inauguration of Trump. So Yes. anyway, They were in the pipeline. Okay. Ito pong pinag-uusapan natin kanina, ano po, ang hinihiling na tulong ay may kinalaman sa labor rights violations against Filipinos, including wage theft, low pay, and delayed overtime payments. And we just want to input that kasi hindi na po natin They mapag-uusapan are probably today. legal migrants, ha? Legal migrants yan. And of course, they can always go to the Yeah, nearest. okay. Hindi yan yung mga dinideport. These are legal Yeah. migrants. Opo. Pwede Kaya silang nga po pumunta sa humihingi ng tulong. Pero we will have to leave that for another discussion, sir, We ha? can give them legal assistance. Opo. Funded by the government. Exactly, opo. Salamat po. Ay, maraming salamat po, Thank you, Yusek. Yusek. Good morning. Alright. Alright. Tignan mo yung mga comment po ng mga tao. Sabi dito, illegal is illegal, obey the law. That's it. Tama naman. Hindi na nga sila lumaban ng patas at hindi nagbayad ng tax, meron pantulong. Ouch. Anong comment sa kanya? Oh. Sabi dito, well said. Mga legal na binabayaran sa state tax, federal tax, Medicaid tax, tapos wala silang binabayaran, tapos tutulungan pa sila. Kalokohan. Ayan o. Sabi naman dito ni Kabayan, paano nakulong yung mga illegal hindi naman sila nagbabayad ng tax, sila ang nakinabang dahil kumita sila, pero ang gobyerno walang napakinabangan sa kanila dahil hindi nga daw nagbabayad ng tax. Ay naku. Anong masasabi niyo sa mga storya ng ating mga kababayan? Magbigay tayo ng opinion, wala din naman. Tayo pa masama. Sige lang. Bahala na ho kayo kung ano hong gusto niyong gawin. Kung may makukuha kayong tulong sa gobyerno, okay. Kung wala, edi nga na. God bless everybody. We'll see you on the next episode po.